Si Rudy Barrios ay isinilang sa puok na kung saan talamak ang droga, inuman at krimen, kaya nang maging teenager na si Rudy, gaya ng kanyang mga magulang ay naging lasenggero siya at pariwara. Tumigil sa pag-aaral at hindi na naging magandang direksyon ang kanyang buhay. It was after his birthday when he turned 26 na that he realized he has to do something to earn money. At ang ibig sabihin na kailangan niyang kumita ng pera ay ang pagkuha ng gamit ng iba, in short, pagnanakaw. Dahil sa kanyang pagnanakaw ay 2 beses siyang nakulong. Hindi rin naman nagtagal siya ay nakalabas din sa kulungan. This time, nakilala ni Rudy si Chito Reyes, isang drug lord na may tauhan na sangkot sa boiler room. A boiler room is a term used to describe a high-pressure sales operation, often associated with scams. These operations typically involve aggressive sales tactics, often over the phone, to convince people to invest in dubious or worthless ventures. Boiler room scams can involve stocks, investments, or other financial products. Sa pangunguhan ni Chito Reyes, hinikayat niya si Rudy na maging parte ng operasyon. Naging tauhan nga si Rudy ni Chito Reyes at dahil siya ay mahusay sa sales talk ay naging matagumpay si Rudy sa panghihikayat ng mga tao na bumili ng droga. Dahil sa laki ng kanyang kinikita ay naisip ni Rudy na higit pa ang kanyang kikitain na pera kung siya ay may sariling boiler room. Kaya, naisip ni Rudy na gumawa ng sariling boiler room na siya mismo ang mga siwa at wala siyang maging amo, walang kasamahan at walang kasosyo. So, tumiwalag si Rudy sa drug lord na si Chito Reyes at naging matagumpay nga siya sa kanyang sariling boiler room hanggang siya ay yumaman. Pero, gaya nga ng sabi nila, some good things never lasts. Nahuli si Rudy at muli na naman siyang nabilanggo. This time umabot siya ng 7 buwan sa kulungan. Sa loob ng kulungan ay nagdanas ng hirap si Rudy kaya nangako siya na hindi na siya babalik pa sa kulungan. Naisip niya na magbagong buhay na. Iiwan na niya ang boiler room at magsimula na lamang ng marangal na negosyo. Sa isip pa ni Rudy, kakausapin niya ang kanyang long-time partner na siyang naging kasama niya sa hirap, na natili sa kanyang tabi kahit na siya ay nakulong. Subalit, nagbago si Rudy nang makilala niya si Catherine. Si Catherine ay nakilala niya sa bar at ang inaakala nilang short-time meeting ay nauwi sa tunay na pagmamahalan. Kinausap ni Rudy ang kanyang partner na si Marisa at sinabi na nakatagpo siya ng babae at nahulog ang loob niya rito. Walang nagawa si Marisa kundi ang magparaya, seeing that Rudy seems to be deeply attached with the new girl. And so, 3 months after Marisa was gone on Rudy's life, mabilis naman na nagpakasal sina Rudy at Catherine nang wala na si Marisa. Excited sila na pumasok sa bagong bahay na nabili ni Rudy para sa kanilang honeymoon sa unang gabi ng kanilang kasal. Ngunit, kakapasok lang nila sa loob ng kanilang bahay nang makarinig sila ng katok sa pintuan. Nagtataka man si Rudy ay binuksan ang pintuan, he thought, sino ba ang maglakas loob na mang-istorbo ng bagong kasal? Nagulat siya sa kanyang nakita. A bunch of policemen were standing in front of Catherine and Rudy. Humingi ng tawad ang pulis sa istorbo pero sinabi nila ang kanilang pakay. Pasensya na kayo, pero nakatanggap kami ng tawag na si Rudy Barrios ay mayroong tinatagong droga sa kanyang tahanan. Sabi pa ng pulis, si Rudy na alam niyang malinis na siya, nagbabagong buhay na siya ay mariing tumanggi sa paratang sa kanya. Kaya inimbitahan niya ang mga pulis na pumasok na lamang sa loob ng bahay at mag-search. Pagkatapos mahalungkat ang loob ng bahay ay wala ngang makitang shabu o ano pa mang ipinagbawal na gamot sa loob ng bahay. Humingi naman ng pasensya ang mga pulis. Ipinaliwanag nila na mayroon kasing tumawag sa kanila at nagsasabi na mga droga sa bahay ni Rudy Barrios kaya hindi nila ito pwedeng baliwalain. Nang makaalis na ang mga pulis ay nanlumo sina Rudy at Catherine dahil sa kalat ng bahay bunsod ng paghalungkat ng pulisya sa kanilang mga kasangkapan. Nagpasya sila na lisanin na muna ang bahay ng gabing iyon at doon na lamang magpapalipas sa isang hotel. Ngunit kinabukasan ay nagtataka sina Rudy at Catherine nang pagbuksan nila ang katok ng pintuan ng kanilang hotel room. Isang grupo na nanan ng mga pulis ang nakatayo sa kanilang harapan at nagsasabi na may natanggap silang tawag na mayroong droga sa hotel room ng isang Mr. Rudy Barrios. Tuluyan nang napaisip si Rudy, hindi na isang pagkakamali ang nangyari. Sinadya na siya ang target ng kung sino mang tumawag sa mga pulis at nagsumbong upang siya ay hulihin. Pero dahil sa batid niyang malinis na ang kanyang pamumuhay,
Hindi siya natatakot na siyasatin ang loob ng hotel and sure enough, wala ngang nakita ang mga pulis na droga. Si Catherine naman ay napaisip ng malalim, alam niyang may shady past ang kanyang asawa. Alam niyang involved ito sa droga bago pa man sila nagkakilala. She thought that someone from his past might be the anonymous caller. Baka may taong galit sa kanya at ito ay maghihiganti. Ganun pa man, nagpatuloy si Rudy sa kanyang pangakong pagbabagong buhay. Tinalikuran niya ang masamang gawain hanggang sa lumipas pa ang 2 buwan na hindi na sila binisita ng mga pulis. Narelieved naman si Rudy, siguro nga ay nagkamali lamang ang anonymous caller na iyon. Maybe it was an honest mistake. Purely coincidental. Hindi naman nagtagal ang kaligayan ni Rudy nang isang araw ay muling nagpapakita ang mga pulis sa kanilang bakuran dahil na naman sa anonymous caller na nagbigay ng tip sa kanila na mayroong droga sa loob ng sasakyan ni Rudy. Bewildered, mabilis na sumagot si Rudy na mali ang paratang ng kung sino mang tumawag sa kanya at wala nga siyang droga na hawak. Ngunit nang masiyasat ng pulis ang kanyang sasakyan, mayroon ngang droga na natagpuan. 2 pakete ng cocaine. Rudy was shocked. Mariin niyang itinatanggi ang lahat. Positive siya at alam niya mismo na hindi na siya nagda-drugs at lalong alam niyang wala na siyang boiler room. No, hindi akin iyan, I'm sure na frame up lang ako. May naglagay ng 2 pakete ng cocaine sa aking sasakyan. It wasn't me. Dismayadong sabi ni Rudy. To Rudy's relief, sinabi ng pulis sa kanya na kalimutan na lamang nila ang kanilang imbestigasyon dahil baka nga may naglagay ng cocaine sa compartment ng kotse ni Rudy at frame up lang ang nangyari. 2 linggo ang lumipas ay naging tahimik ang buhay ni Rudy at Catherine. Isang umaga habang si Catherine ay nasa gym ay nakatanggap siya ng tawag. Nang sagutin niya ang tawag ng kanyang cellphone, it was a man named Joey, claiming to be an investigator. Sinabi niya na umuwi si Catherine sa kanilang bahay dahil ang kanyang asawa si Rudy ay patay na. Abangan ang Part 2 Nanograms kwentong ito sa susunod na upload ng inyong lingkod mga ka-Lovely Crew. Mag-iingat po kayong lahat.